Alright, once again, magandang gabi sa inyong lahat mga idol, and welcome sa ating YouTube channel, The Vloggers, and salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. And ngayong gabi mga idol ay pag-usapan natin itong naging pahayag ng ating Presidente Marcos Jr. Yung pahayag ni Da Jr. In connection doon sa ating previous vlog na kung saan nagbigay ng pahayag ang kanyang may bahay, itong First Lady ng Republika ng Pilipinas, Lisa Aranita Marcos. But for the first time mga idol na lumabas siya sa media na nagbigay ng kanyang opinion, reaction na umani ng negatibong reaction mula sa taong bayan, sapagkat for the first time na nagbigay siya ng pahayag ay negative yung kanyang naging pahayag mga idol, which is na sinabi niyang bad shot na siya sa akin. Ang tinutukoy niya ay bad shot na si VP Sara sa kanya, kay First Lady Lisa Marcos. Just because mga idol, during the Maisog rally na ginanap sa Cebu, and umattend itong si VP Sara together with Senator Amy Marcos that time, and nahagip ng linti ng camera itong Vice President at ang kapatid ng presidente na Senator Amy Marcos, na nagtatawanan during the time when the former president ay nagtatalumpati at tinawag ang ating presidente na si Marcos Jr., si Da Jr., na isang bangag. So dahil doon mga idol, nagpa-interview itong First Lady kay Anthony Taberna para sabihin ang kanyang saloobin na bad shot na daw ang ating Vice Presidente para sa kanya. Although this pronouncement of the First Lady is kumbaga hindi katanggap-tanggap sa panlasa ng mamamayang Pilipino, por dahil mga idol, hindi naman siya ang inihalal ng taong bayan. Sabi ko nga, First Lady ka ng ating presidente, you are not entitled to enter in the politics para lang sabihin at sirain ang ating Vice Presidente na sasabihin mong bad shot na siya sa akin. Kaya ang tanong ng karamihan na Pilipino nung mapanood yung kanyang interview, hello, who are you to say that? Sabi ng mga kababayan natin dyan, lakas naman ng loob na sabihin mong bad shot na siya sa akin. Ang tanong ng taong bayan, sino ka ba? Ibinuto ka ba ng taong bayan? Kaya dahil dyan mga idol, umani ng reaksyon ang kanyang naging pahayag mula sa ating mga kababayan. So dahil dyan mga idol, may pahayag itong si Marcos Jr. tungkol sa naging reaksyon ng kanyang may bahay. Although dito, tuwang-tuwa si Da Jr. mga idol, sapagkat sabi niya, he is lucky to having a wife na overprotected sa kanya. Di kung ganun, di wow. Kudos Da Jr. because you are lucky to having a wife that being protected to you. So pakinggan natin mga idol yung kanyang naging pahayag nung siya ay makuna ng tinatawag na ambush interview ng mga membro ng iba't ibang media personalities sa ating bansa. So pakinggan natin yung kanyang naging pahayag mga idol. I don't see the reason behind that, but well,
First of all, my first reaction is how what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin, kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President. So yan mga idol, ang sabi niya bilang presidente at elected president mga idol, he is subject for constructive criticism. Bilang ikaw ay inihalal ng taong bayan, ay subject ka ng tinatawag na constructive criticism. So ibig sabihin, yung isang may bahay, kung hindi siya sanay sa politika, ay wag mo nang bigyan ng pahintulot na magpa-interview sa isang media outlet dahil hindi naman nakakatulong sa taong bayan yung kanyang mga sinasabi mga idol. Remember of that the Vice President is elected by 33 million votes by the Filipinos, and you win for only 32 million votes according to the result. So ibig sabihin, kailangan yung mga ganyang pahayag mga idol ay humihingi ng permiso sa kanya. So kung walang permiso yung pahayag ng kanyang may bahay, sapagkat bilang isang presidente, hindi dito mahalaga yung opinion ng isang tao. Ang mahalaga dito mga idol, yung sasabihin ng First Lady na dapat makakatulong sa Pilipino sa pag-unlad at makakatulong sa pagpaganda ng ating bansang Pilipinas. Hindi hinihingi dito yung opinion ng isang First Lady kung budget o hindi. Kasi ang dapat mong tandaan, Mr. President, ikaw ay nihalal ng taong bayan at sinasahuran ka ng taong bayan. Kaya't anuman ang sabihin ng mga Pilipino, yun ay parte ng iyong tungkulin at parte ng politika na iyong tinahak sa bansang Pilipinas. Alam naman natin na yung mga Pilipino pagdating sa politika, mas marami yung mga taong nakikinig pag ang usapan ay politika kaysa showbiz, kaysa sport, sapagkat ang mga Pilipino ay mahilig makisawsaw sa politika. Kaya't hindi na maaalis sa ating bansang tinubuan. Bilang isang inihalal ng taong bayan, you are always subject for constructive criticism. So, sabi nga ng iilan mga idol na ang politika ay ang pinakamaruming uri ng isang laro kung saan kakalad ka rin ang lahat ng baho mo sa taong bayan para lang siraan ka, para lang manalo sila, at gagawin ang lahat para manatili sa posisyon ang mga politiko. Kaya't may tinatawag na political propaganda. Mayroon namang tinatawag na political harassment, and mayroon namang tinatawag na negative propaganda. Kaya't sa larangan ng politika, kung ang iyong may bahay ay hindi sanay sa mga ganyang usapan, ay wag mong hahayaang magpa-interview ng magpa-interview, sapagkat ang tinatawag na impact niyan ay nasa sayo bilang isang elected president sa bansang Pilipinas. Remember of that mga idol, na ang bansang Pilipinas, marami yung mga taong humahanga
nakikinig, hindi lang mga Pilipino but including in international arena. The Filipino nation, mayroon dyan itong tinatawag na Western nation, mayroong American nation, Asian nation. Kaya ang Pilipino kahit saan, pag mga negative yung lumalabas, walang mangyayari sa sambayanang Pilipino. Kahit anong encourage mo ng mga investors na pumunta sa bansang Pilipinas at mamuhunan, kung mismong ang iyong may bahay ay negative yung pinapakita sa international arena, useless mga idol. Ang pag-encourage mo. Ang mangyayari dyan, visiting around the globe, pero naubos yung pira ng taong bayan, walang negosyanteng na encourage na mamuhunan sa ating bansang tinubuan. So ituloy natin mga idol. The value of education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami tungkol dyan. Huwag niyang masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa kaya madali naman siguro madali naman siguro lang sa inyo naging issue ito. You will assure the Vice President that she will not be replaced as Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabi mo, hindi papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, hindi ba, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. So, right? So that the talk with the Vice President, we need to patch things up. I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Now, our conversation will be precisely that. You know, you Alright, so yan ang paliwanag mga idol ni President Marcos ni Jr. na tinanong kung may balak siyang tanggalin si Vice President Sara Duterte bilang member ng kanyang kabinete. At sinabi niyang wala siyang balak sapagkat ayon sa kanya, maayos naman na nagagampanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang sekretary ng DepEd at wala siyang nakikitang dahilan para tanggalin ang Vice Presidente sa kanyang pagiging DepEd Secretary at walang nakikitang bahid ng korupsyon o illegal basis para tanggalin ang isang Vice Presidente na tumatayo bilang secretary ng DepEd, mga idol. So hintayin natin mga idol yung mga kaganapan dahil may mga rumors na itong si Vice President Sara Duterte ay balak tanggalin ng kanyang may bahay, itong kanyang asawa na si Lisa Aranita Marcos upang ipalit ang dating Vice President na si Lini Robredo. Dahil ayon kay First Lady Aranita Marcos na mas maigi pa daw si Lini Robredo ay hindi nagpahayag against kay Marcos. Baliktad na ata yung daigdig mga idol. During the time na tumakbo si Marcos bilang kanyang katunggali sa pagka Vice President, kung ano-ano yung pinalabas na mga panghahamak, paninira sa pamilyang Marcos. But now, according to First Lady, mas mainam pa daw si Lini Robredo sapagkat hindi nagpahayag ng anumang paninira laban sa pamilyang Marcos. So nabaliktad mga idol. Ibig sabihin, mayroong tinatawag na
underground agreement ang Marcos administration and the former Vice President Leni Robredo. So kung mangyari yan mga idol, yan ang sinasabing hintayin natin ang susunod na kabanata. Hintayin natin. Pag mangyari yan mga idol na tinanggal si Vice President Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd at pinalit itong si former Vice President Leni Robredo, ibig sabihin malinaw na sa taong bayan na ang nagpapatakbo ng bansang Pilipinas ay hindi si Marcos Jr., hindi si Dayon Jr., kundi ang kanyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Maraming salamat mga idol. Salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po tayo bilang isang Pilipino at lagi nating tatandaan bilang isang Pilipino, pag-alabin natin ang pag-ibig sa ating bansang tinubuan sapagkat iisa lang po ang bansang Pilipinas.